Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video guys, ay i-share ko na naman po sa inyo kung paano magbayad ng iyong BPI credit card gamit ang iyong GCash account. Kasi naranasan ko yon. Bale, nag-offline po yung BPI apps, which is lagi pong ganun. Lagi po silang nagmi-maintain na. Nung time na yun, due date ko na siya, so kailangan ko talagang mawa ng alternate na payment na pwedeng magbayad kasi mag-charge nga po ako. Although 1.5 na lang naman na yung aking monthly. Talaga siya sa GCash, hinanap ko talaga siya. So, nandun siya guys, nahanap ko siya. Kaya po sa bago guys, please do like, subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking susunod na tutorial vlogs. Thank you guys, and God bless po. So, una muna guys, pupunta ka sa BPI apps mo para kunin mo yung iyong customer number. Pero kung alam mo naman na yung customer number mo at nakopy mo na siya, so, diretso ka na guys sa GCash. So, yung customer number, yun po yung ginagamit kapag online ang ginagamit mo. Kasi pa ang card number po, kapag po walk-in ka sa bank or sa BEA machine, okay? So, kung nalilito po kayo dyan kung ano yung customer number, meron po akong unang vlogs, pakisundan na lang po yung unang vlogs ko regarding sa pag-payment ng credit card via BPI online apps, okay? So, yung customer number, guys, ito yun. Ito yung aking customer number, pero although nakasave naman na to guys sa aking doon sa aking messenger, para anytime na magbabayad ako ay kinaka-copy paste ko na lang siya. So yan oh. Yan. So kailangan kopyahin mo yan siya or pwede mo siyang screenshot and i-save mo siya sa iyong messenger para anytime na magbabayad ka, ika-copy paste mo na lang siya para iwas po mali. Okay po? So pupunta na tayo guys ngayon sa aking sa aking GCash account, okay? Kasi doon ako nagbayad nung offline ang BPI o nagme-maintenance ang BPI. So, open lang natin siya. Antayin lang natin. So, andito na tayo sa aking GCash account and then, pindutin natin yung bills. Okay? Kita nyo guys, ito, bills. Yan. Pindutin natin. Lang, medyo mahirap. Yan. And then, pwede mo siyang i-type dito guys, BPI. Yan. Pwede mo rin siyang i-show all para hahanapin mo na lang. Kasi ito namang GCash ay alphabetical naman yan kapag inano mo lahat. Pero pwede mo rin pindutin dun water lahat lalabas, government lahat lalabas. So dito, since na gusto ko mabilis, pipindutin ko na lang yung BPI. And then pag napindot mo yan, lalabas lahat yan siya guys. Ayan o. Merong Bangko, subsidiary of BPI, and then BPI Auto and Housing Loan Payment, and then BPI Insurance Corp. So, hindi natin pipindutin guys. Ito ang pipindutin natin, BPI Credit Card. So, ayan guys, pipindutin ko na siya. Pipindutin ko na siya guys. Ayan. So, dito guys, ilalagay mo yung amount ng iyong babayaran. And then, yung nakalagay dito, ayan yung account number o card number. Ang ilalagay mo dito guys, yung kanina, yung sinabi ko, yung kinuha ko dun sa account ko, yung customer number. Yan yung ilalagay mo dito guys. And then, yung iyong pangalan, kung ano yung pangalan ng iyong credit card. Kung ano yung pangalan ng iyong credit card. Yan, ilalagay mo siya dito. Ito, and then yung email. Yan, huwag mo kalimutang i-input yung email mo dyan guys para sakaling okay na or right after naman din magko-confirm siya sa email mo. So yun yung isa rin yun sa pwede mo panghawakan na resibo na nakabayad ka na talaga sa iyong monthly due. Okay, so then after yan guys, check mo lang itong yan, check mo lang siya and then next. Pagka next mo yun guys, yun na yun, tuloy-tuloy na yun. Then pwede mo siyang screenshot guys. Pag silbi na rin siyang resibo mo siya guys, aside dun sa email or dun sa confirmation ng GCash, at least meron ka pa rin screenshot. Okay guys, so recap tayo guys ha. Una yung amount na babayaran mo,
and then yung customer number na kinuha mo dun sa iyong BPI account. Okay, and then yung name, and then yung email address para doon po isend yung payment confirmation na nabayaran mo na talaga siya. Okay, and then check mo lang ito, and then next, okay. And then, next ka lang ng next guys, hanggang sa ma-process na siya guys. Then, lastly po, screenshot. Okay guys, sana po ay nakatulong sa inyo itong aking munting share na ito. So, thank you guys. Para po dun sa bago, please do like, subscribe to my channel para lagi ka pong updated sa aking susunod na tutorial vlogs. Sana po ay supportan ninyo ang aking channel. God bless po sa inyo guys. Ingat po kayo. Thank you.